Sabi nila ang takot sa Diyos ang simula ng karunungan. Pero paano kung ang isang anak, kabisado ang buong Biblia, aktibo sa simbahan at laging nagdarasal, pero pag uwi sa bahay, sumasagot na ng pabalang sa magulang? Pwede ba yun? O baka naman yung pananampalataya natin ay hanggang gate lang ng simbahan? Sa madaling salita, hindi pwede yun. Ayon sa turo ng Kristyanismo, ang tunay na relasyon sa Diyos ay laging nasusukat sa kung paano mo itinuturing ang kapwa mo, lalo na ang mga taong nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi mo maaaring sabihing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang irespeto ang magulang mo na kaharap mo araw-araw. Narito ang mga Bible verses mula sa kasulatan na nagpapatunay na ang paggalang sa magulang ay hindi optional, kundi isang utos. Sa Exodo 20, versikulo 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Bakit ito mahalaga? Ito ang ika-5 sa 10 utos. Hindi ito mungkahi, hindi suggestion, kundi ito ay batas. Sa Efeso 6, versikulo 1 hanggang 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ito ang unang utos na may kasamang pangako, upang ikaw ay guminhawa at humaba ang iyong buhay sa lupa. Sa 1 John 4, verse 20 naman, ang nagsasabing mahal ko ang Diyos ngunit napupuot sa kanyang kapatid o kapamilya ay sinungaling. Binabasag nito ang pagpapakitang tao. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat makita sa gawa. Colossians 3 verse 20. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Kung gusto mong bigyang lugod ng Diyos, simulan mo sa pagsunod sa magulang. Minsan, ginagamit ng ilang anak ang kanilang pagiging active sa relihiyon or sa ministry para i-justify ang pagbaliwala sa magulang. Noong panahon ni Jesus, pinuna niya ang mga taong nagbibigay ng pera sa templo pero hinahayaang maghirap ang kanilang mga magulang. Makikita ito sa Matthew 15. Sinabi ni Jesus na binaliwala nila ang utos ng Diyos dahil sa kanilang tradisyon. Ang tunay na takot sa Diyos ay makikita sa pagpapakumbaba. Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo dahil banal ka, pero mababa ang tingin mo sa iyong magulang dahil makasalanan sila o hindi sila nakakaunawa, kailangan mong balikan ang iyong pundasyon. Hindi ka pwedeng maging maayos na Kristiyano kung ikaw ay masamang anak. Ang paggalang sa magulang ay paggalang din sa Diyos na naglagay sa kanila sa buhay mo. Pero sabi nga, it takes two to tango. Para maging maayos ang relasyon, kailangan din nating silipin ang panig ng mga magulang. Hindi dahil may utos na igalang ang magulang, ay may lisensya na silang maging malupit o hindi makatwiran. Pero mga nanay at tatay, bago natin hingin ang respeto ng mga anak, itanong muna natin, nagagawa ko ba silang palakihin nang hindi sila itinutulak sa galit? Hindi lang ang anak ang binigyan ng utos sa Biblia. Mayroon ding mabigat na responsibilidad ang mga magulang upang hindi maging stumbling block o hadlang sa pananampalataya ng kanilang mga anak. Sa Efeso 6, versikulo 4, at kayong mga ama, huwag ninyong puyatin ang loob ng inyong mga anak. Sa ibang salin, sinasabing, huwag ninyong galitin ang inyong mga anak. Ang labis na pagiging strikto o kawalan ng hustisya ay nakakasira ng loob. Sa Colosas 3:21, mga magulang, huwag ninyong panghinaan ng loob ang inyong mga anak sa pamamagitan ng malabis na paghihigpit. Anong ibig nitong sabihin? Kapag laging pinupuna at hindi pinapakinggan, nawawala ng gana ang anak na sumunod. Sa Proverbs 22 verse 6 naman, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran.
Ang pagtuturo ay hindi lang sa salita, kundi sa halimbawa. Hindi ka pwedeng mag-utos ng respeto kung ikaw mismo ay hindi marunong rumespeto sa kanila. May malaking pagkakaiba ang anak na sumusunod dahil sa takot sa anak na sumusunod dahil sa pagmamahal at respeto. Ano yung takot? Ang takot nawawala kapag wala na ang magulang sa paningin o kapag matanda na ang anak. Ang respeto naman ay nananatili habang buhay dahil nakita ng anak na ang kanyang magulang ay may integridad, mapagmahal at makatarungan. Parents, ang inyo pong tahanan ang unang eskwelahan ng inyong mga anak tungkol sa kung sino ang Diyos. Kung malupit ang tatay o nanay, mahihirapan ang anak na maniwala na ang Diyos ay isang mapagmahal na ama. Ang maayos na pamilya ay hindi one-way street. Ang mga anak ay tinatawag na mag-submit sa autoridad o kaya ay magpasailalim. Pero ang mga magulang naman ay tinatawag na mag-alay ng buhay at magpakita ng pagkalinga. Ito yung pag-nurture. Hindi pwedeng banal sa simbahan lang. Dapat ang pag-ibig at respeto ay nagsisimula sa hapagkainan, sa pakikitungo sa isa't isa, at sa pagpapatawad, anak man o magulang. Bago tayo magtapos, hindi sapat na narinig lang natin ang mga verses na ito. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat para sa display. Ito ay para sa buhay. Kaya narito ang ating Family Peace Challenge para sa gabing ito. O kaya para sa linggong ito na gawin nyo kasama ang family nyo. So, ano ang dapat gawin? Sa susunod na utusan ka, kayong mga anak, o pagalitan ka, kahit sa tingin mo ay paulit-ulit na sila, subukang huwag sumagot ng pabalang. Lapitan ang magulang at humingi ng tawad sa mga pagkakataong naging bastos ka o nagmatigas ang ulo. Pwede mong sabihin, Nay, Tay, sorry po kung naging pasaway ako nitong huli. Gusto ko pong ayusin ang relasyon natin dahil mahal ko kayo at mahal ko ang Diyos. Bakit? Ang tunay na takot sa Diyos ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Para sa magulang naman, ano ang gagawin? Bigyan ng 15 to 20 minutes ang iyong anak na magsalita nang hindi mo sila pinuputol, pinapagalitan, o sinasermonan agad. Ang challenge dito, tanungin mo sila, Anak, may nagawa ba ako o nasabi na nakasakit sa iyo? Paano ako magiging mas mabuting magulang sa iyo? Bakit? Ang respeto ay hindi dinidikta. Ito ay itinatanim sa pamamagitan ng pag-unawa. Hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula? Pwede kayong mag-schedule ng isang pagkain na walang gadgets, walang TV, at walang pag-uusap tungkol sa grades o problema sa pera. Mag-usap lang bilang magkapamilya. Tandaan po natin, ang pinakamagandang patotoo ng inyong pananampalataya ay hindi ang iyong post sa Facebook o ang iyong kanta sa choir, kundi ang kung paano mo tratuhin ang mga taong kasama mo sa loob ng bahay. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon na aming Ama, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Kilala mo ang bawat tahanang nakikinig ngayon, ang mga tinitirhan ng katahimikang puno ng hinanakit, at mga bagay at mga bahay na punong-puno ng sigawan at galit. Panginoon, hinahamon mo kami na maging katulad mo na mapagkumbaba. Naway ibaba namin ang aming mga armas. Alisin mo ang matigas na puso na laging gustong manalo sa argumento. Ang pusong ayaw aminin ang pagkakamali at ang isipang laging nagbibilang ng pagkukulang ng iba.
Paalalahanan mo kami na sa iyong kaharian, ang pagpakababa ang siyang itinataas. Buksan mo po ang aming mga pandinig, hindi lang para makarinig, kundi para tunay na umunawa. Bigyan mo ang mga anak ng pusong marunong rumespeto sa sakripisyo ng kanilang magulang. At bigyan mo ang mga magulang ng pusong puno ng pasensya at pag-unawa sa pinagdaraanan ng kanilang mga anak. Naway maging safe space ang bawat isa para sa katotohanan at pagmamahal. Sa mga anak o magulang na sa tingin nila ay wala ng pag-asa ang kanilang relasyon, na huli na ang lahat, o na hindi na magbabago ang sitwasyon, Panginoon, bigyan mo sila ng kalinawan ng isip. Ipaalala mo sa kanila na ikaw ang Diyos ng restoration. Walang sugat na masyadong malalim na hindi mo kayang hilumin, at walang pamilyang masyadong wasak na hindi mo kayang buuin muli. Ipadama mo sa amin ang pagpapatawad at ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot sa nakaraan, kundi pagpili na magkaroon ng magandang kinabukasan. Balutin mo ang aming mga tahanan ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-iisip. Sa pangalan ni Jesus na siyang tulay nating lahat patungo sa iyo. Amen.